nagkakaroon na ng burden, kung parang nagkakaroon ako ng hindi na po na sisintahin. Katulad akong passion. Ano po kayo nahabang na nag-prepare mo? Bigyan na ako naiyak siya ng mga kakain. Bigyan na pa sa akin ni Lord yung parang nangyayari sa Middle East. Parang nagkakaroon ako ng habang sa mga tao, tapos langit pa yung mga tao, abala sa mga hanap buhay, na isang tabi na sa Lord. Tapos abala sa mga technology, akala nila parang sama, okay naman, kasi parang sa pamilya. Pero nakikita ko parang sinasabi ni Lord yung bang nakikita sa Matthew 9, parang mga bilasan na karoon ng kahabaan. Dali yung Panginoon ko ngayon na alis na hindi ako sa pagsapaan. Kasi nakakaroon ko talaga ako ng kalungkutan. Birthday, ano ba Lord? Sabi ko. So ngayon po nga, gusto ko pag-usapan natin. Yung sabi ko ay, kinlaki ko po yung 1 Peter 4:7. Hindi ko nakakaalala. 1 Peter 4:7. The end of all things is near. Di ba sabi? So be alert and aware and sound your mind so that you can pray. Kasi hindi po ako sino nakakadala nito. Meron akong tatlong bagay iligan. Ngayon, ang susundan ko po, sundan natin yung meron 5 years, sundan niyo yung 8. Yung po susundan ko yung 8. 1 Peter 4:7, tapos ang tatalakayin ko po ay 1 Peter 4:8. Sa 1 Peter 4:8, ang nakalagay doon sa Tagalog ay, higit sa lahat ng bagay, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Above, sabi niya, love deeply. Love deeply. Because love covers a multitude of sin. Pero, bigyan natin ng focus ito Kasi, tinatanong ko kay Lord, habang pinag-aaralan ko ito, ano ang connection ng verse 7 sa verse 8? Bakit na ipinihitagad sa salitang love na nagsimula? Sabi na kayo, maging malinaw ang ating pag-iisip para tayo makakalangin. Pag tinignan ko po yung connection, at ako rin natanong kay Lord, from 7 to 8, ako na parang like a bed of prayer. Ang pangalawa ay yung life type of love. Connection. Pero pag tinignan ko po, kaya wala sabi, sa mga muling araw, pagtuunan natin yung mga bagay na sa Diyos, maging masigasig tayo sa mga muling panahon. Hindi sinasabing yung mga panahon, para tayong ina-attract ng mga nasa mundo. Ina-attract tayo, natatakot tayo sa nangyayari, tatakot tayo na nangyayari, hindi lang yan, hindi lang mga pagkakaway. Hindi lang yan. Na-attract tayo sa mga gusto natin magkaroon ng hanap buhay, pero ay pagkakaway natin. Nagkakaroon tayo ng mga karabang, nagaganyak tayo na hindi na natin nagpapriority. Pangalawa ang connection, yung relationship. Gusto ng Lord, kailangan sa muling round, maging masigasig tayo sa Kanya. Kasi tayo, para maging masigasig din yung pag-ibig natin sa kapwa natin. At higit sa lahat, gusto ng Lord, yung connection, maprotektahan natin yung mga kaaway natin, yung mga kalaban, na ma-restore ng pag-ibig ng Lord. So, kayo mong umaga. Kaya sinabi ng talata, una ay, above all, higit sa lahat. Pag sinabing above all, before all things, ang sabi, before all things, o kaya number 2 is, prioritize. Top priority. At ang pangatlo ay, yung tinatawag na parang, yung pag-simulan na parang the most important thing, may sabi nila dito, the most important thing, before all things, priority dito, sabi nila. Yung po ibig sabihin above all. Above. Sa lahat na nangyayari sa paligid natin, bago pa ba ipanganak, bago pa nangyayari mga yan, nandun ako, sabi nila. Kaya alam niya ang pasimula at ang wakas. Alam na niya ang mangyayari, kaya lang ginagawa ng araw ngayon, ini-implementan tayo ng mind natin ay malibang. Kaya sabi, maging malinaw yung ating isip. So dapat, higit sa lahat ng yan, sa nangyayari. Kasi pag hindi malinaw ang isip mo, hindi ka makakapanalangin. Pero
ay parang isang action plan. Pagdating naman sa lab, ito yung tinatawag natin na demonstration plan. Tinatawag. So mga kapatid, above all, sa lahat ng mga nangyayari, sabi ni Lord, love. Love ang matalas. Ang ibig sabihin po niyan above all things, ang ibig pong sabihin ay, meron tayong tinatawag na highest value. Yung highest value. Gaano ba ang pagkatingin mo sa pag-ibig? Gaano ba binibigyan ng value ang pag-ibig ng Lord? Halimbawa, kung talagang ako na parang tinitingnan mo dito nilaborate ko po sa kanila Halimbawa po, kung sinabi natin above all love, para bang una yung pagmamahal natin sa Diyos, parang yung vertical love, kasi ang pagmamahal ng Diyos is the source. Pangalawa, para makita nyo na rin po, yung pagmamahal sa kapwa, sa pagmamahal sa kapwa, ito yung sinasabi natin outward love, at ang pangatlo, yung tinatawag pagmamahal sa kapwa, kaaway. Ito yung radical love na tinatawag. So pag tinignan natin, yung pagmamahal sa Diyos ang source, ang pinaka-proof, yung pagmamahal sa kapwa. Now, pag sinabi natin value, paano yung binibigyan ng value yung pag-ibig na galing ng Lord? Because God is love. Halimbawa, pag mahal mo si Lord, hindi ka makakuli sa gawain ni Lord. Tama? Pag mahal mo si Lord, mas mahal mo ang gawain ni Lord. Tingnan niyo po, in everyday life, mas marami ang banting sa labasan. Mas marami yung nagkakainat na labasan. Marami din, siguro hindi ka dahil mahal mo sa ina. Pero tingnan mo yung mga bumubuo ng grupo sa gawain ni Lord. Mas kukunti. Pag tinitignan mo yung mabuha ng Facebook, napakarami in-expose. Na napakaganda ko sa sabi ng lugar na kumakain. Gusto lang. Pero magana na nag-expose tungkol sa gawain ni Lord. Dahil mga kapatid, paano nyo binibigyan ng value yung sinatawag ng pag-ibig na galing? Kung talagang mahal sila talaga yung nakapaan kanina, yung walang hanggang pag-ibig Lord, gaano nyo binibigyan ito ng value? It's like a precious, it's like a treasure. Di ba? Kaya po ko, kami Lord, kaya doon, habang pinaplas ako ni Lord yung kanina, nangyayari sa Middle East, naiyak talaga ako. Sabi ko parang siguro nakikita niyo yung umakit niya taong gano'n sa sarili niya, nahabag siya. Nahabag siya ako, nahabag ako. Tapos sa Facebook, nahabag ako sa mga tao. Kaya ako, gano'n yung aking anginan ng pandahin. Grabe, hanggang ako nakikita ko sa kami habang papunta rito. Nakikita ko kaya. Kasi nakikita ko yung mga tao yun. Naman sa harap ko, hindi ko alam yung priorities. Mas nire-report nila yung sa mga moral, sa mga yung hindi na nire-report magaling sa itang ko. Kasi yun ang Facebook. Kaya kinakain tayo ng mga sitwasyon. Kinakain tayo na hindi natin alam, yan yung tinatawag na mga strategy ng kaaway. Akala natin, yes, na-entertain mo tao, pero napupunin ba si Lord? Na-entertain mo rin tao. Para makakala ko yung talent ko, gagamitin mo ito. Lord, kalasak mo sa talent ko. Kasi gagamitin ito. Para saan mo gagamitin? Sa iyo o para pag-entertain ka? Saan gagamitin yung talent mo? Na siyang bibigyan dito sa iyo. Above all, love, ang ibig sabihin po yan, one of the highest value, pangalawa yung tinatawag natin, higher authority. Pag sinabi natin, higher natin, ikaw ay led ng Espiritu ng Lord. Hindi ka led ng iyong emosyon. Hindi ka led ng mga sitwasyon. Na-led ka ng Spirit na yung panahon na kung naranasan mo ba na ikaw ay merong higher authority na yung led ng Spirit ng Diyos ang siyang namumuna sa iyo. Sa panahon na nag-iisip pa ba, kailangan mo ba o kailangan mo hanap ba o kailangan mo magpatuloy sa Lord. Di ba? Pinakain tayo ng mga sitwasyon Sa nakikita ko ngayon Kahit sa atin, marami. Sa church, kinakasihin talaga yung sinabi ng mga. Hindi na po bago ang nakikinig natin balita. Nasa Bible na yan before. Kaya sabi siya, alam na ng Diyos yung kailan na yan. Alam na niya. Ang hinihintay ka lang tayo paano ka magdidesisyon. Pangatlo yung tinatawag natin na above all is supreme. Yung pinakamataas.
gagawin natin? Kasi alam mo kung bakit hindi daw mag-isip sa'yo? Sigurado, may kaaway ka. May kasama ka na doon pag hindi daw mag-isip sa'yo. Ang love po sa Greek word ay apat po yan. Ang meron tayong tinatawag na limitation. Ang love. May limit. Halimbawa, pag sinabi natin agape love, ang ibig sabihin niya is unconditional love. Yan po yung pag-ibig ng Lord na walang limit. Pag sinabi naman natin pileo, ito yung tinatawag natin friendship love. Ang friendship, pwede din mag-break. Depende sa feeling mo. Ang pangatlo yung tinatawag natin eros. Pag sinabi natin eros is romantic love. Pwede yan kasi hindi siya pag-service ka. Ang mahal mo lang sa sarili mo. At ang pang-apat, yung tinatawag natin is storge love. Na ibig sabihin yan, pag-ibig na ang pamilya. Ang pamilya, ang kasama na lang, mag-direct mag-iba. Now, ano yung tinatawag na limited, unlimited? That is agape love. At yung tinatalakay natin dito, above all, love deeply, that is agape love. Hindi tinatalakay dyan sa family, sa friendship, o sa pinag natin sa love, yung romantic love, hindi po yan. Ang tinatalakay po dito is all about agape love. Kaya kung sinabi yan is high form, high value, high authority, pinakamataas na pagtingin natin sa pag-ibig na ibinigay sa atin dito. Kaya masabi ng Lord, love your God with all of your, lahat sinabi niya, with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul. Diba niyo? Ano ibig sabihin niya? Wala akong iiwan. Ibig sabihin, yung pagmamahal sa Diyos, ito yung vertical na kumukunin sa Diyos kasi itong pagmamahal, ito yung source. Ito yung source. Katulad po yan, ng kwento sa Bible, ni Martha at Maria. Sa John 10:38-42, ay mababasa natin yung tinatawag na si Martha ay awalang-abala para sa kakainin ni Jesus. Pero itong si Maria ay umupo at gusto niyang makinig kay Jesus. Kaya sabi ng talata, pinakamaganda ang napili ni Maria sapagkat nakinig siya sa Panginoong Jesus. Para akala natin, tama ginagawa natin, katulad ni Maria. Nakakala tayo sa mga bagay na kung bakit ginagamit natin. Pero ano ba talaga yung gusto niyo? Eh, hindi sabi ko, kaya sabi ko, suling araw, yung tapusin natin, yung pinagagawa ni Lord. Diba? Ano ba yung pinagagawa sa inyo ni Lord? Ano ba yung gusto ni Lord? Yung entertaining ni Lord, walang kwenta sa kanya yung mga bagay sa paligid nito. Hindi siya na-ignorate sa pagpapakain at lahat ng bagay. Kaya yan eh. Pero na-attract siya sa mga taong gustong makinig sa kanya. Hello? Kaya Lord, hindi siya nadidistract. Kahit masarap pa yung pagkain mo, hindi siya nadidistract. Mas na-attract siya sa mga taong panasang nakikinig ng salita niya. And that is better na gusto ni Lord. Yan halimbawa sa hanap po na, hindi po, wala po na binigyan ng Lord yun. Lagi sinasabi naman sa inyo, binigyan ng Lord. Pero how to display God in your work? Paano mo dinidisplay ang Diyos at ang glory ng Diyos sa buhay mo? Kahit ikaw na sa trabaho. Trabaho yan. Pero bakit i-priority mo yan, dapat, kaya nasabi ko, top priority si Lord. Kaya meron ko tinatawag na, ay, paano mo ito binibigyan ng mataas na pagtingin yung tinatawag na salita sapagkat ang salitang pag-ibig, walang iba kundi ang Diyos. Binigyan tayo ng Lord every day, araw-araw, ng panahon, 24 oras, 24/7, pero isang linggo. Hindi niyo po, ubusin niyo yung corporate mo sa paghahanap buhay. Pero pagdating ng kahapon, pagdating kayo ng paghahanap buhay, pero hindi kayo kay Lord maraming oras. Diba? Ang hindi nila alam, ang pinakasikreto, yung lakas na ibinibigay ng Lord. Paano hindi ito ng bago? So, maraming pong pagkakataon. So, yung tinatawag natin, magkaroon tayo ng high value, higher authority, at meron tayo supreme, yan yung sinasabi, above all, is love. That's the supreme. Now, yung pangalawa, yung tinatawag natin na, kung yung una ay tinatawag natin na the priority,
Ang pangalawa naman ay the fervent love. Pag sinabi natin fervent love, ay kagaya sinabi sa Bible, deeply love. Pag sinabi natin deeply love, yung meron na tinatawag na intensity. Sobrang, bakit sinabi? Sabi sa Tagalog, higit sa lahat, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Why? Maraming ma-intriga ngayon. Maraming panahon ngayon na talaga magkakaroon ka ng problema. Yung sabi na Lord, mairalan natin, higit sa lahat, mag-ibigan tayo ng tapat. Maraming hindi magiging tapat sa huling araw. At maraming talagang maiirita kasi naroon pala ng hanap buhay, mawawala na rito. Pero paano sa panahon na ito, paano ka iibig sa mga taong hindi ka ibig-ibig? Kaya magmahalan tayo ng tapat. Una, pag sinabi natin love deeply, meron kang tinatawag na gifted love. Pangalawa, meron kang committed love. At pangatlo, meron kang consistent love. Pag sinabi natin gifted love, hindi mo so peke, hindi mo so plastic, hindi mo so makatulay. Pag sinabi naman natin committed love, yung bang pinipili mo ibigin, pinipili mo unawain, pinipili mo patawarin ng isang tao, that's yung kinukulit mo ng tao. Kasi ibigin natin ako eh. Ay yung consistent love naman, yung pinanatili mo sa kabila ng mga kondisyon, sa kabila ng mga nangyayari, nananatili ka yung pag-ibig nilo sa buhay. One of the example of the Bible ay tinatawag natin yung Samaritano. Yung may lalaking nakahandusay na binugbog ng mga tulisan. Dumaan ang isang Hudyo. Kasi sabi sa Bible, merong isang tao na estranghero galing sa Jerusalem. Ibig sabihin Hudyo. Sinalubong ng mga tulisan, binugbog, halos patay na ng iwan. Ngayon, dumaan ang isang Hudyo, nakapang Hudyo, hindi niya pinansin. Dumaan pa uli ang another one is Levita. Ang Levita ay Hudyo rin, pero mas nakakaalam sila na salita ng Bible kasi sila yung nasa loob ng church, mga Levita. Hindi rin pinansin. Yung mga tuloy dun sa mga talo, ibig sabihin, may boundary sila. Hindi siya Hudyo. Hindi ang Samaritano. Meron pa nga sila usapin pagdating sa pag-usap, pagdating sa Genesis, pagdating sa mundo. Usapin nila yan. Dahil ang pag-ibig ng Samaritano nito ay genuine o genuine, ang pag-ibig ng Samaritano nito ay committed, ang pag-ibig ng Samaritano nito ay consistent, binabaan niya. Ang lalaki nito. Hindi lang yun. Pinunasan niya yung mga sukat at pinahiran ng langis na halos hinihimod ng dila-dilaan ng aso. At hindi na tatapos, isinakay pa niya sa asno niya, pagkasakay sa asno, ay dinala niya sa bahay panuluyan at hindi lang doon natatapos. Ang sabi, nag-iwan pa ng salapi at pagkasabi kung ano kulang, babalikan ko. Kabayaran niya po ng ako. So, ibig sabihin, hindi niya kilala. Halos kalawan pa nila. Pero ang pag-ibig, hindi tinitingin sa kawan. Ang pag-ibig, walang tinitingnan. Kasi pag galing sa loob ng pag-ibig mo, genuine yan, wala kang titignan kung sino yung gusto yung tulog. Ang pag-ibig na to ay hindi ka namimili na ito tulong ako kasi ito, bebe. Hindi ka namimili, ay ito katatawarin ko. Walang pili. At una, yung pinananatili mo, yung pag-ibig siya, nabi, hanggang, pwede naman niya pagkadalahin sa pangkulit, pwede naman niya iwanan eh. Hindi niwala pa niya ng pera at kung anong kakulangan, ay bibili ko pa. Isipin yung gano'ng pag-ibig na ito, na tinatawag natin love deeply, na tinatawag. Ito yung pinaka-tinatawag natin na actually ito ang pinaka-buod na ponyo. Mag-ibig na kasi yung dati ng panahon. Magkakaroon tayo ng mga problema magkakaragihan. Kasi yan ang style ng akal. Ang buluhin ang church. Pero ito ang payo ng Bible sa makakuling raw ng buhay natin. Sa muling raw natin, mag-ibigan tayo ng buong pagkakata. Kasi ang pag-ibig, nagbibigay yan tinatawag na pag-unawa sa mga taong hindi ka una-unawa.
Ang pag-ibig na yan ay talagang commitment mo ng complete. Hindi, sa akin to. Hindi ko mababayaan to. Akin to, mahal to. Ibigay sa akin to, Lord. Hindi yung commitment mo. Lahat magkakaroon ka ng sakripisyo, lahat gagawin mo, mapalakihin mo lang yung pag-ibig na meron ka. Nag-angel. Amen. Ano po ba? Amen. And lastly, yung tinatawag na the parade. Kung meron yung priority, meron permit, kung sinabi natin permit, na-expect a written out, at ang pangatlong, the parade. Love covers a multitude of sin. Hindi dahil ang love ay nagtotolerate ng kasalanan. Hindi ang love ay dahil nagkukusinti ng kasalanan. Kundi ang sabi, imbis na tolerate, ay dapat restoration. Imbis na rejection, ay dapat restoration. Imbis na condemnation, ay dapat restoration. Ang pag-ibig natin dahil papagatuloy. Di ba? Yung pag-ibig na to, hindi dahil gusto mo ito, hindi, yung gusto lagi siya natin. Alam mo, kasi nga lagi, hindi lang tayo lagi ng kasalanan, hindi natin tayo ng katawan ng tao. Ang pag-ibig nito ay nagpapauna uli ng magandang ugnayan. Yung pag-ibig na to ay nagbibigay uli ng restoration sa tao para makabalik siya sa Lord. Amen. Hindi siya binabagsak ang pag-ibig nito. So, ibig sabihin, love ay pinoprotektahan niya yung tinatawag na relationship. Pinoprotektahan niya yung relationship. Ang love na to ay nagpoprotekta para sa tao nito. Love, ito rin yung tinatawag na nag-restore, hindi nag-destroy. Ang love ay nag-restore, hindi nag-destroy, hindi nagbawasan. Kaya meron siya sabi natin na pag-ibig pero binawasan naman ng restore ng tao. Hindi rin kami yan. At ang love nito, ito yung nagbibigay ng protection, hindi siya nagbibigay ng record. Yung ba ano yung sabi mo? Hindi maalis sa iyo yung ginawa ng kasalanan. Hindi inaalis. Pag may ginawa kang kasalanan, hindi mo malilimutan para naka-record sa utak mo sa buhay. Yes, pinatawag ko na yan. Pero siyang magpapakita sa akin. Diba? Parang gano'n eh. Pero pag-ibig na to, pag sinabi ng restore, ipinanauli mo sa dati, ibinalik mo sa dati, ang ibig sabihin dito, parang walang nangyari. Amen. Itong pag-ibig na to na cover ang motivation, hindi mo siya tinolerate kung gusto mo siya makabalik sa totoong siya. Ano po ba? So now, tingnan natin ang isang kwento sa Bible. Alam niyo po yung kwento sa Bible na isang babae yung nakakalo niya. Alam niyo po yan. May dumating na dala ng batas at isang Hudyo. Dinala sa harap ni Jesus. At ang gusto niya, i-entrap si Jesus. Di ba? Sabi sa batas ni Moses, kailangan baguhin ang gusto mamatay. Hindi siya bago si Jesus. Kunti ang ginawa ni Jesus ay sumulat sa lupa. Hindi mo lang pinaliwanag sa Bible kung ano yung sinabi yun. Ang parang nakuha ko lang dyan ang mga Jesus. Yung magiging kanya. Kasi kung sasagutin yung tao, nasabi, sige, baguhin mo, lalabas siya sa batas ng ni Moses. Pag sinabi naman na, huwag mong batuin, ay lalabag, sinabi naman batuin, lalabag naman siya sa batas ng Roma. Hindi siya sumagot. Kaya nung siya nag-isip, hindi natin ko, sinulat lang, o baka oy, magbago kayo, o hindi kayo na, baka pwede ka rin, ha? Pero hindi, walang sinabi ba? Kasi dapat ito yun, dapat tinukulit siya. Sabi niya, ito na lang, sige, ito yung nagtatak, ito tumatak. Alam niyo ko niyo? Kung sino may kasalanan, siya po nang tumatak. Hello? Naman niya, kung sino may kasalanan, siya po nang bumato. Ako, sabi niya, sabi ng Jesus, kung hindi ba siya mga tao, inalam niyo yung babae. Nandiyan pa ba yung mga tao? Wala na. Ano sabi niya? Sige pa, ano sabi niya? Kung hindi ka nila pinarusahan, hindi rin kita
parusahan. Ang tanong, hindi doon tatapos. Kung si Lord ay nagbigay ng grace o yung tinatawag na unmerited love, kung nagbigay siya ng grace, kasi hindi ka pinarusahan ng mga ito, hindi kita parusahan, actually pwede siya maparusa kasi yung taong walang kasalanan. Di ba? Siya pwede bumato kasi siya walang kasalanan eh. Pero sabi niya, kung hindi ka pinarusahan ng ibang tao, hindi ka gagawin siya. Pero ito sabi niya, sige, kumayo ka at magbago ka na. Meron siyang paalala. Meron siyang sabi, kumayo ka, pero baguhin mo na yung ugali mo nangangalan niya ka. Baguhin mo na yung isip mo. Meron siya mga kapatid. Ang pag-ibig ng Lord ay nag-restore. Gusto niya mabago tayo, hindi siya basta nagdadad. Kung mga tinatawag na nagpo-protect sa mga, hindi na in-expose yung mga tinatawag na anti-servantly. Hindi siya basta nag-expose na isang bagay. Kasi karanasan din namin yan, may mga mali. Pero hindi niya in-expose sa isang bagay sa'yo, pero itinutuwid ka niya ang duty. So mga kapatid, kapag ibig na lang ito, pag tinitignan mo ito, kahit mga, grabe yung connection nito eh, hindi sa isang po sa Bible eh, yung talata eh. Yung pag-ibig na ito ay bumubulit sa tinatawag natin sa prayer, kung number 7, verse 7, ay yung tinatawag lifetime of prayer, ito naman yung lifetime of love. So ibig sabihin mga kapatid, ang pag-ibig ng Lord, grabe, pag talagang pinag-aralan mo pa, hindi na ito napakalaot talaga yung pag-ibig. So mga kapatid, ngayong umaga, sila ko yan. Pero gusto kong nakita natin ang pag-ibig nito. Kaya niya magsakripisyo. Si Jesus na namatay sa krus. Di ba, sinakripisyo niya yung buhay na? Buhay na, sinakripisyo niya. Para lang tayo makabalik lahat. Di ba? Kung yung babae dito, hindi niya pinarusahan. Tayo nga, sandali lang tayo mahatod, pinaparusahan agad natin. Imbis na i-restore natin. Kaya na lagi sinasabi, every time yung pa, ang trabaho natin hindi magbaksak, ang trabaho natin palagi mag-restore. Tao. Magbigay ng information, magbigay ng parang mag-restore ang mga tao. Kaya, ang word sa akin ni Lord, nakikita ko yung mga kamera. Para kung nagplat ng TV, may nakikita ng pera. Tapos yung isang kagabi, nabasa ko kay Sobrang kay umiyak. Alam na parang diba yan? Napaiyak Sobrang. Alam niyo bakit? Ayaw niya naman yung pulbusin ng ilan. Ayaw niya. Pero ang part niya nasa humanity. Hindi niya mapulbos kasi maraming tao. Diba? Kaya hindi niya kaya nakikulit sa mga bansa ng mga kaisa para pa-pressure ang Iran ng pinto na. Kasi alam niyo yung nabuo ang Iran ng isang missile ng grabe ang pagsumabog isang sakot pa ulit. Ganun at hindi ang Iraq. Sobrang, kaya ang araw ang tawag yan sa Old Testament, Persia. Yan po ang Persia ng araw. At ang Iran ng araw, yan yung Egypt. Yan yung tinatawag natin Egypt. May isa pa lang yan. So, ibig sabihin, talagang ito pa kami, hindi na bago yan. Kaya lang, modern siya. Modern. Noong araw po, si ibang tahanan lang. Diba? Pero meron din siyang apoy na pag binili ko, diba, apoy, kaysa akong para yung mga missile eh. Diba? Yan, yung missile, kaya ang sakit eh. Ay, ibig sabihin, nagkakaroon po tayong compassion sa mga tao nila. Kahit pa pa nila ba mga kapatid? Kahit pa tayo sabi nila, actually, hindi pa siya masasabi ng terror. Kasi, yung sinabi ng Bible, bansa sa bansa ay magkakaroon ng gera. Sinabi na rin po ng Bible. At sa mga muling araw, yan yung mga ginagawang saan ka tumututot? Sa gera o kilo? Kaya sabi ka nyo, magpatuloy ka sa pagtuturo. Magpatuloy ka ng pagbibigay ng informasyon. Hindi ka magbibigay ng pagkatakot sa mga tao. Magbigay ka ng pag-ibig na doon sila mapuno ng pag-ibig sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, yung kaya natin yan. Ang Diyos hindi siya nananakot para sabihin sa uling araw, ganito ang nangyayari. Hindi nananakot ang Diyos natin. Ang gusto ng Lord, mapulpil natin yung assignment natin dito sa Lord. Ngayon, ano ba yung ginagawa natin? Yes, okay. Sabi ko nga sa inyo, ang napakadaming strategy na kawal para madaya tayo. Hindi na mag-aaral ka, nadadaya ka, magbinibigyan mo ng panahon, nadadaya ka, hindi mo na mamali. Nagano po ito, hindi mo mamali, wala silang nadadaya ka. Yung buong buhay mo, lagay mo sa pamilya mo, nadadaya ka. Kasi hindi yun ang top priority. Ang top priority natin talaga ay yung maghari ang Diyos sa buhay natin at saka mo walang imamali sa tama.
Mamamahalin mo yung hanap buhay mo ng pobre. Mamamahalin mo yung pamilya mo. Mamamahalin mo lahat. Kaya pag ikaw ay nadaya, mahati yung pagmamahal mo. Hanggang saan makalimutan mo na ang pagmamahal sa Diyos. Dati nga ikaw, kunyari parang nakakatulong ka sa pamilya, nakakatulong ka, pero nawawala ka na pala ng sigla ka nun. Sa prayer meeting, may hindi kayo makita, tapos nasabihin natin, mahal mo si Lord. Diba? Ngayon yun. Kasi sinasabi yung prayer meeting, yung kagaya binanggit ko, yung magluluhod ka na hindi yun. Prayer is a lifetime. Kaya kung mahal mo talaga si Lord, lahat ng gawain ni Lord gusto mo punta. Kasi mahal mo si Lord. Diba? Pero nasa inyong connection niya kay Lord. Kaya ang sinasabi ko lang, gaano bang kataas ang binibigay yung value sa pag-ibig ni Lord na ibigay sa akin. Kasi pag mataas ang value ni Lord, talagang lagi siyang priority. Lagi siyang hindi ka mahuli, bibigyan mo siya ng oras, at talagang kahit may mga lakad nito, gusto mo, hanggang maaari gagawin mo na parang dito ko sa gawain ni Lord. Gagawin mo pa talaga. Yun po talaga ito. Nung minsan, kung meron ka din talaga. Kasi alam mo ka, pag hindi mo ginawa yan, maapekto ako sa paligid mo. At ikaw din ang maiirita sa buhay pa araw. At ikaw din ang madidisturb mo yan kasi hindi mo ginawa si Lord. Para sa akin yung kahit ito yun. Para naman. Kasi pag lagi kinaka-Lord, kahit may problema ka sa paligid ko, walang kwenta sa iyo. Kaya masabi ko sa inyo, pag ang Diyos ang nadahan sa atin, yung pag-ibig ng Lord sa atin, walang kwenta kahit stress. Wala siyang magagawa. Kasi yung may-ari na lahat, at ang source ng lahat, ay nasa iyo. Paano ka magdadalaw ng tao? Diba? Paano ka magdadalaw ng rabi? Paano ka magdadalaw ng iyan? Ano tayo ngayon? Pagka nagkasalita ka ngayon, halimbawa, buti mo, meron chair ka na, meron 90, diba? Iba na. Isipin mo, paano halos pa-doble? Kung ikaw ay gumagastos ng bangkay sa gasolina, 3,000 agad, 1 week, isipin mo yung gano'ng kalaki. Pero pag wala akong Lord, hindi na nakadalaw niya Lord, huwag na lang. Hindi, diba? Diba? Pero dahil sinasabi sa iyo, nakalibetin tayo dapat nakikilo. Sa ganyan talaga ang sabi ng mundo, mangyayari mo na yan. Pero dumipende dahil tayo. Huwag mo itindihin yan. Kaya ni Lord ibigay sa iyo kahit pa magdarong-daan ko sa niya. Diba? Kahit ibigay na Lord. Ano yung ba ang hira kung tatangkihin niya? Kaya yun ang matakot na ilang buwan. Pero kagaya niya taon. Isang bisay, milyon. Paano na agad na nalilimutin ko na talaga? Ilang bisay na pinalipad. At ilang mga kanto na ang pinasabo. Hindi din mag-restore ng ilang buwan. Isipin niyo. Pero ang Diyos, walang kwenta ang taon. Ang gusto ni Lord, mahalin ko. Amen? Amen? Pwede kang hindi mo na maintindihan yung kaya eh. Papiluwa ka rin ako, ang problema mo, wala na. Tama. Pag mo malalayan, hindi ako sila. Kung muna na Lord ang buhay mo, ayun, takot yung problema mo. Gano'n lang yun. Pero hindi yun ang sinasabi ko. Pag may Lord, mamatay ka hindi, basta may Lord ka, you are sure. Hindi ka pressure. Dapat meron ka pray sure. Diba? So mga kapatid, ilang to. Kaya po natin ang ngayon. Basta gusto ko nakasala natin yung pag-ibig na makasambahan ko kay Lord, yung pag-ibig na makasambahan sa kapwa, at number 1, ito yung tinatawag natin radical. Pag natin radical, ito yung fruit na totoo yung pag-ibig mo, kung ang kaaway mo yung mo. Dati yung pinakawatin mo yung fruit, yung kaaway mo na iibig mo, sabi mo sa tabi mo, dahil yun. Pero hindi ko kaaway yan ha. Hindi ko makakaya. Yung muli. Hindi ko muli. So ngayon po mga kapatid, magbalik po tayo sa salita ng Diyos. Ngayon po kami, sa mga sabon, pinag-aaralan po namin na lahat tayo magkaroon ng nakawang ng Bible. Yung Bible na talagang literal. Para hindi tayo mag-agaw-daya yung cellphone. Nag-aagaw-daya yan eh. Diba? Kaya po ito yung gusto natin para makabalik tayo sa totoong gusto na Lord. Kasi ang Lord natin talaga sa salita niya, nagkakaroon talaga lakas natin eh. Magagaya tayo. Ano nga sa iyo? Magbabago mundo, magbabago mga budget. Pero sa salita ni Lord, kahit kailan hindi mababago. Amen.
So, ngayon pong bagay, manatili naman sa ating yung pag-ibig ni Lord. Ayaw mo lang yung nangyayari sa person. Alam ni Lord yan. Tayo nga, kahit alam natin, ano gagawa natin. Di ba? Pero yung manalangin ka, napakalaki ng pinagawa ni Lord. Yung pinagawa ni Lord, napakalaki ng pinagawa ni Lord. Kaya ako lang po ang yung nangyayari sa mundo natin. Basta, ang gabi mo yung pinagawa sa atin, Lord. May mga sabi na natin siya, parang walang napalit. Hindi. Pag wala nga, may gagawa niyan. Dalagan ni Lord yan. Ang tinitingnan ng Lord, yung passion mo sa Kanya. Ang tinitingnan ng Lord, yung gusto niyo pinapagawa siya sa siya, kung pinagagawa siya ni Lord, pag hindi mo ginawa, magagawa ng Lord sa iba yan. Sayang. Kung ito, binigyan na ng opportunity na ginawa, sayang. Diba? Pag ito pinagawa ng Lord, pinagagawa niya, nandun yung benefits mo. Nandun yung opportunity mo para magpaganda ka. Pag-pray lang natin yung tinatawag na yung pag-ibig natin sa Diyos, mas lalong natin pakisabawi. Before all things. Tapos pag-pray natin yung
Dalawa-dalawa lang po, dalawa-dalawa lang. Pwede magkasama, pwede po magkasama. Ako'y binago na pag-ibig mo. Imamalagi sa lisensya mo. Luwalhati ang pangalan mo. Imamalagi sa lisensya mo. Hallelujah, Lord. Pagmuli ka po namin sinasamba, Lord, sa umaga mo. Nagdinig ka lang po kami, Panginoon, ngayong umaga. Yung pinakamataas na pag-ibig na nangyayari sa iyo, Panginoon, ilagay po sa puso namin lahat. Ilagay po sa pagkatao namin yung pag-ibig nito, Panginoon, sa Panginoon, yung pag-ibig na galing sa iyo, Lord. Walang pwedeng lumibang. Walang pwedeng sumira. Walang pwedeng kumambala, Lord, bago mo sa amin lahat, Panginoon. Gusto ko namin maranasan ito, Panginoon, na hindi kami maapektuhan ng mga nangyayari sa paligid, Lord. Hindi magawa mo namin, Panginoon, yung pinagagawa mo sa amin, Panginoon. Lord, ang pag-ibig na nagtitipid po sa buhay namin, ang pag-ibig ng aming Panginoon sa Kristo. Salamat po, Panginoon, sa umaga nito. Gawa po, Panginoon, hindi lang ito nagiging. Lord, nakakaimpekto sa buhay namin right now ngayon. Simula sa araw ito, Lord, ang pag-ibig nito, Lord, ay aming ilalagay sa puso at damdamin namin, Lord. Ang pag-ibig nito na pwedeng manatili sa aming lahat, Panginoon. At ito'y magiging lakas namin araw-araw. Ito'y magiging gawin namin araw-araw. Lord, salamat po sa dakilang pag-ibig mo na inialay mo ang iyong buhay para sa amin lahat, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po, Banal Espiritu. Salamat po, Diyos Anak, sa iyo po ang aming pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ano po natin po. Po sa nabiyaya sa parang mensahe na ating napakinggan. Nawa nga po ay magbuhay tayo ng may pagmamahal na nagmumula sa ating Diyos. Sa pagkakataon po na ito, ay lumako na po tayo sa ating offering and tithes. Kung gaano po tayo bless at pinibless ni Lord sa pang-araw-araw, ay ibalik po natin ito sa ating pusang pagkakulong. Ang sabi sa Ekonomiko Number 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan
pamamagitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay pusang pag-aaral. Ganyan din ang sabi sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong buo inyong may kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang patugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang kapitanan ng langit at ibuhos sa inyo ang sagana pagpapasok. Para po pangunahan tayo sa panalangin, tinatawagan ko po si Ate Regine. Tayo po manalangin. Maraming Diyos at makapangyarihan sa lahat, aming Hari, O Lord God. Our dear God, our sovereign God, O Lord, salamat, O Lord, sa panibagong araw, panibagong lakas at pinagkaloob nito sa amin, O Lord God. Sa kapahingahan sa maglabat, O Lord God, tunay nga po, O Lord God, tanging sa pasensya niyo lamang kami nakakaratay sa O Lord God, ng tunay na kapahingahan, ng restoration ng aming katawang lupa, lalo't higit, O Lord, ng aming spirit, O Lord God. Salamat, O Lord, sa araw na ito, patuloy na pinapatunayan niyo kung gaano niyo kami kamahal, ang pag-ibig ng hindi nagbabago simula una hanggang sa ngayon, O Lord God. Salamat, O Lord, sa mga anak niyo na ginagamit niyo patuloy na naglilingkod, patuloy na nag-aabot ng kanilang tulong, ng kanilang offering, O Lord God, para sa inyong karyan, O Lord. Patuloy, O Lord, na i-bless niyo po ang mga offering and tithes na ito, O Lord God, na may kasamang sa akin na pagbibigyan, O Lord God, na pagkakang lahat ng ito, O Lord God, ay alam namin, O Lord, na nagmumula sa iyo at nawa, na ibigay namin, O Lord, with the high form, with the high value, O Lord God, kung gaano nyo kami iniibig, O Lord God, inawa, maibalik namin, O Lord God, ang pag-ibig na ito through this offering, more than this offering, O Lord, financial offering, but offering of our bodies, offering of our lives to you, O Lord God. Salamat, O Lord, sa mga anak niyong patuloy niyong ginagamit, O Lord God, para sa inyong templo, para sa inyong paghahari, O Lord God. Patuloy niyong kayo ang mag-bless sa kanilang bawat pamilya, O Lord God, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang pamilya, O Lord, sa kanilang mga anak, sa kanilang mag-asawa, sa pagkasama ng bawat mag-anak, O Lord God. Kayo ang patuloy na magpuno ng pag-ibig, O Lord, na nagmumula sa inyo, na hindi nagbabago, hindi humuhupas, O Lord God, sapagkat ang pag-ibig nyo, ang siyang, O Lord, tunay nga po ay magpo-cover ng all sins at magpatuloy nga, O Lord, may pamuhay namin ito na hindi na namin naaral ngayong araw na ito, kundi, O Lord, ay sa buhay namin, apply, O Lord God, in our everyday life, O Lord God. We lift up your name because you deserve all the glory and all the honor, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po, itubaka na po tayo sa dalawang panayag. Patuloy pa rin po ang ating gawain or care group sa loob ng San Linggo. At para po sa ating prayer meeting this coming Friday on March 27, ang leader po natin ay si Ate G.I. at ang presider po ay si Ate Nea. Yan, so ang ating prayer meeting po, hindi pa rin po nagbabago ng lugar at time, 7 p.m. pa rin po sa Sulipan. So yun lamang po para sa araw na to at kung meron man po kalagdagan na gawain pa, to be announced na lang po sa GC na. Yun lamang po, after po na ating service ay patuloy pa rin po tayo magkakaroon ng ating care group. And another announcement po on March, ayun po, ang ating revival night na ginaganap natin every last Wednesday of the month. Ayan, so on March 25 sa Rise Up po sa San Jose. And on March 29, Sunday po yun, ang ating usual na ginagawa po na gawain ng mga kabataan. So again, ito po ay in preparation para sa youth camp kasi since parang 1 week na lang po bago tayo mag-youth camp, patuloy pa rin po tayo magkakaroon ng gawain para sa ating mga kabataan. And again po,
po ay naiyahatid po ang mga magulang na encourage ang inyong mga anak na makiisa or makitigon po sa mga gawain natin para sa mga kabataan. So yun lamang po, and after this, ang ating po care group. Dito tayo po muli ay tumayo at umawit sa ating Panginoon.